Hello! So, welcome and welcome back sa mga nanonood ng channel ko. Hi, it's Mina, your host. Hello! Ayan, so, wala. Gusto ko na ipakita yung mic ko. Ang cute. So, balik na tayo sa regular mic. So, I hope naririnig niyo ako at walang ingay in the background ng mga PC at mga electric fans. So, yes, happy December. December ko. So, yes, hi, happy December. Merry Christmas. Ayan siya mga ante. Uncle, Merry Christmas na. So, this is the time of giving. And, ayun, syempre, if ever may ma-receive naman kayo, be grateful kahit magkano pa. And just be grateful kasi, ano, giving talaga ngayong December. So, ayan. So, before tayo mag-start ng reading, syempre, hindi mawawala yung ating 5 keneso. But before doing that, I will be using sa ating tarot reading ngayon ang Believe in Your Own Magic na Oracle. And of course, yung Tarot of the Divine. Ngayon, may isa pa akong gagamitin, which is yung mga naka-follow sa akin sa ibang social media account ko. Alam na nila kung ano yung gagamitin kong isa. So yes, before anything else, let us do the charot. Gamitin ko lang tong mic ko. Gamitin ko lang to kahit regular, walang reverb. So, pwede lang hit ng mic. Ang ating 5 simple ways to manifest joy and kindness this December. Ayan. So, number 1. Set your December goals. Ayan, mga mamshi, mga auntie, mga uncle. So, ano ba daw yung set your December goals? Ito yung mga parang isusulat mo kung ano yung mga goals mo, ano yung mga gusto mong ma-achieve this month, either or whether it's personal growth or spending more time with your loved ones, ayan, staying consistent with your routines na parang ako, kailangan ko yon. And of course, kailangan clear yung goal mo na super clear para makapag-focus ka dyan sa goal na yan. And of course, the good thing about this as well is visualizing. So, i-visualize mo na you're already achieving these goals right now. Parang manifestation lang yan. So, you have to think that it's already happening and you're already enjoying the fruits of your labor. Ayan. Siya. Number 2, practice daily gratitude. Ano yan? Ito yung mag start ka ng day mo na pwede mong ilista yung 3 things that you are grateful for. Tulad ka ng huling video natin, be grateful na bumangon ka, that's already number 1. Nagumising ka, that's already number 1. Hindi ko alam kung naririnig niyo. Motor, okay. Motor sa paligid. Ngayon kasi, yung gratitude, it is shifting to your energy to a positive state. So, kung babangon ka at gagawa ka or you're going to start your day being grateful, magiging okay yung buong araw mo. Diba? Pwede kang uminom ng to help you have this positive morning with a gratitude and uminom ka ng kape. Ayan, pagising mo cuddle-cuddle with someone. As much as possible, iwasan mo muna yung mag-cellphone pagising mo. Kasi, di ba, sa pag nag-Facebook ka, minsan depende sa ano natin yan eh. Depende kung ano yung nasa feed natin. Minsan baka napaka-negative, which is no, 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 no. Okay? And yeah, journal. Always have at least a journal beside you, beside your bed, para at least ready ka na pagising mo, ayan, or pagtulog mo before you sleep, grateful ka pa din. I am grateful for what happened today. Mga ganyan. Okay. So, number 3, create, number 3, create cozy moments for yourself. Sa sarili mo. Ayan. So, December kasi can be really busy. Alam niyo yan. And, minsan baka makalimutan na natin ng yung self-care, yung self-love, ganyan. So, what would be the best thing or the simplest way? Kasi nga simple, di ba? Simplest way for you to do a self-love. So, you have to cozy moments ba? So, you can light a candle,
You can watch your favorite movie. You can drink whatever you want. Ayan. Except, syempre, as much as possible, wag beer, wag alak. But if wine, if is comforting you, why not? Ba? The things that are comforting you. Um, ano pa ba yung mga, anything that you think that can help you relax. Ayan, that is create a cozy moment for yourself. So for yourself, ha, not with anyone else. Number 4, spread kindness everywhere. Ito yung feeling ko not simple kasi mahirap. Mahirap. Kasi syempre may mga maldita maldito, but just spread kindness, wag masyadong mainit ang ulo. Let's try and embrace and the spirit of giving by doing one kind act every day. One lang naman, hindi naman sinabing whole day. So, one kind act every day. Ayan. Pwedeng, sabi dito, small gesture like holding the door for someone. O, di ba? Kind na yun. Leaving a kind note. Sending a message to someone that you care about. Pwede ding message na, kamustahin mo, yung mga dapat mo kamustahin. Na nakalimutan mong replyan 5 months ago. Or, if you have anak, syempre, try kissing them every day, hugging them every day. It's already kindness. Kasi yung act of kindness, mga mamshi, mga ante, mga uncle, it actually creating a ripple effect na pag ginawa mo yon, the people that you are showing your kindness, gagawin din nila yun sa iba. So, spread kindness everywhere. Number 5, the last but not the least, plan for an amazing 2025. Ayan. Oh, eh. And so, reflect on your wins. So, reflect mo lahat yung mga wins mo this year, mga lessons mo this year. Isulat mo yung mga bagay-bagay na will help you to move forward. Ayan. And, move forward at yung mga iiwan mo ng 2024. Kasi this will allow you to have space, clear mind, clear goal, and an open heart for an amazing 2025. And of course, if ever marami time kayo na maging eme, you have to create a vision board or try nyo lang mag-write ng mga affirmations nyo na gusto nyong ma-manifest for 2025. Ayan. So that ends our 5 simple ways to manifest joy and kindness this December. Sana hindi nagre-reverb tong mic na to para hindi ko na ulitin. Higit ng heart. Shake ko lang. And yes, of course, before tayo mag-start ng ating tarot reading, please consider subscribing, hit the notification bell, mag-comment kayo kung nagustuhan niyo yung 5 simple ways natin. And, syempre, sa ating tarot reading, remember na ang lahat ay may free will. So, mga auntie, mga uncle, nasa inyo yan. If you wanna believe or not, nasa inyo yan. We have the free will. Kung hindi maganda yung nangyari, if hindi maganda yung reading for your month, for your sign, I'm so sorry. Yun lang naman yung sinabi ng card, not my fault. I am just reading and explaining. Wag po kayong magalit sa akin. Ayan. So, bahala kayo kung mag-resonate o hindi. Bahala na kayo dyan. So, yes. Ayan. Let's go na sa ating reading. Hello, sa mga Gemini Sun, Moon, and Rising. So, shuffle lang natin ito. Ayan. Ay. Okay.
Okay. So, Queen of Wands, the, the Fool, the Empress, Ten of Swords, Three of Coins, and Four of Swords. Ayan. So, start muna tayo sa medyo big event sa life mo. So, we have the Fool and the Empress. Actually, sabi dito, life will be abundant if um you will start doing whatever you want without doubting, without thinking sa mga bagay-bagay na pwedeng para siyang stop stop overthinking about things. You just have to go with the flow. Just go, do whatever you want. If you want to be abundant, if you want to be um ang tawag kasi nito, gusto mong maging maganda yung buhay mo. At kung ano yung naisip mo, i-go mo na lang ate, kuya, auntie, uncle. I-go nyo, i-push nyo. Kasi nothing will happen if you will not start. Hindi mangyayari yung pagyaman mo kapag hindi ka tatayo at mag start. Hindi um, hindi uunlad ang buhay mo kapag panay tingin ka sa likod mo na paano yung ganito, pag, paano yung ibang tao, paano yung ganito, stop. You have to stop, don't think and go, sabi niya ganyan. Huwag ka masyadong mag-overthink, just gawin mo na lang. In that way, mas madali ang pagiging abundant ng buhay mo. Diba? Pwede din yan sa mga, kunyari, gusto mong magka-baby ante. Kunyari lang naman, gusto mong, let's say, mabuntis, ganyan. So, go, pabuntis ka. Diba, Gemini? Go. Hindi mo na kailangan maging doble cara. Kung gusto mo, gawin mo. Diba? Para mabuntis ka, di gawin mo. Paano ka mabubuntis? Kung wala ka naman jowa, edi mag-jowa ka. Parang ganyan. So, paano ka, sa mga gusto mag-ibang bansa, paano ka pupunta sa ibang bansa kung hindi ka naman nag-a-apply? O yan, hindi ka nag-aayos ng papers mo. Paano ka magkakapera kung hindi ka naman kikilos? Diba? Ayan lang naman yung sinasabi ng card ni Gemini. And also, I see here na meron tayong main problem for the month of December. The thing is, feeling mo, nalulunod ka na sa, I think it's more about, nalulunod ka sa problema. I don't know if it's about money or what. Pero feeling mo, nalulunod ka na. Kasi nga, wala ka mang ginagawa. Paano ka magkakapera kung hindi ka nagtatrabaho, di ba? Paano ka lilipad kung hindi mo naman trinay? Paano ka tatakbo kung hindi mo naman alam maglakad? Kung tamad ka naman maglakad, diba? Paano ka aasenso kung ikaw mismo walang ginagawa? So that's the main problem. Huwag maging tamad, my dear Geminis. And feeling mo kasi pwedeng somebody is may mga tao na hinihila ka nila pababa. So kung gusto mong yumaman, don't think about them. Just go, push forward. Alam mo yun, tipong kung kailangan mong pumunta ng ibang lugar, go, wag mo na silang isipin, dapat kasama si ganito. Hindi na. Hindi na ganun ang ano ngayon. Ang labanan ngayon, kung gusto mong umasenso, hindi na dahil kawawa naman yung kaibigan ko, ako aasenso, tapos sila hindi. Hindi na ganun ngayon, my friend. So, just go, start whatever you want to start alone. And itigil mo na rin yung tigil mo na rin yung pagiging lazy mo. In that way, mag-start ng maging okay ang buhay mo. Okay? Now, I can see here na you have passion
yung gusto mo talagang gawin is passion mo na talaga yan eh. Gusto mo siyang gawin. It's just that, ayun nga, may mga pinipigilan ka siguro ng paligid, ng tao sa paligid mo, or ng mga issues na hindi mo mismo issue. Issue yan ng mga nasa paligid mo. So, you have to start yung passion mo na yun. Kung feeling ko kasi gusto mo na to, na tipong ang dami mo lang iniisip. Nag-overthink ka lang na, paano si ganito, paano si ganyan, paano si, ay, stop thinking about them. At para nga, sabi ko, you have to, para umasenso ka, as you can see, yan, para umasenso ka, minsan kasi, you have to make sure na you are in the right tropa, right barkada, right, alam mo, yung nasa tamang, ano ka, mindset ka ng mga tao na sarili, parehas ng mindset mo. Dapat ang mga kasama mo sa buhay is yung masisipag at may goal sa buhay. Hindi yung mga tamad. Hindi yung mga nagiinuman lang dyan sa kanto. Mga ganun. Tapos gusto mo yumaman pero lagi-lagi ka nakatambay dyan sa kanto na ikipag-inuman sa kanila. So, paano kaya yaman? Diba? Paano ka asenso kung panay tambay ka lang din? So, makikaibigan ka sa mga may same goal may same goal like yours. Diba? And of course, you can always rewrite the story, uh, sabi ng ating oracle card, you can always rewrite the story. So, kung ang tingin nila sa'yo is hindi mo kayang gawin yung mga gusto mong gawin, hindi mo kayang umasenso, yun ang sinasabi sa'yo ng mga tao sa paligid mo, which is, I think, wala nga silang believe sa'yo, prove them wrong. Diba? Rewrite your story. Go, gawin mo yung gusto mong gawin, push, and dato'y umunlad ka. Instead na iisipin mo, ano sabihin ni ganito, ganyan, don't think about it. Just go, i-push mo. And bibigyan ko kayo ng isang maasim na paalala na advice mula kay Saint Patreon Beyonce Sasagraw. Ay, gandang hindi mo danas. So, this time, this time parang sinabi niya, parang you can always rewrite the story. So, yung ganda na image na never mo nadanas or never nangyari sa'yo before, you can always rewrite the story. Why not? Diba? Why not be beautiful sa mga tao na to by proving them wrong that you can do it, na kaya mo. Diba? Pamukha mo sa kanila na, hoy, yung gandang hindi ko danas ay eto na. Diba? Ako ay maganda na, mas maganda na sa ito. Ganyan bagay. So, I am more abundant than you guys. Sinasabi nyo na wala akong mararating, na hindi ko dadanasin yung mga gandang yan. Well, you see, naging masipag ako. Naglakad ako, tumakbo ko. Ginawa ko lahat para maging maganda ang aking buhay. So, ito na yung gandang hindi ko danas dati. Ngayon, gandang hindi nyo nadanas. Right? Ayan na. So, yes, that's all for my Gemini Sun, Moon, and Rising. Thank you.